Enjoy na enjoy tayo sa malamig na aircon, sa mga pagkain sa ref, sa paggamit ng cellphone. Pero alam niyo ba kung saan napupunta ang mga ito kapag wala na silang silbi? Bumibili ng sirang aircon, washing, dryer, TV, monitor, CPU, computer set, battery, microwave oven, electric fan, laptop, binibili. 23 years na ako Bumibili ng rito. sirang aircon, washing, dryer, Sa trabaho na to, 23 TV, years na. monitor. Ganito talaga normal na paghahanap buhay. Bumibili ng sirang aircon, Minsan wala, washing, minsan meron. dryer. Tiyaga lang. Tiyaga lang. Isipin lang natin na habang may electronic, may kikitain. Ngayon, kung wala lang electronic, yun lang. Wala nang kikitain. Tiyaga lang sa pag-iikot. Tiyaga lang sa pagbabaklas. Para kaysa naman gumawa tayo ng masama. So ito yung pinakamabilis na alternatibong pagkakakitaan. Ito na yung pinakamabilis. Wala ka nang makikita pang mas mabilis dyan. Ito yung pinakamabilis. Bagamat alam natin na may kaakibat ito. Lahat naman ng klase ng trabaho may kaakibat na panganib. So bagamat mayroon yun, magtiyaga na lang tayo. Tiyaga lang. Ipakita lang natin na kaya nating buhayin yung ating mga anak. Noong 2022 pa lang, umabot na sa 62 milyong tonelada ang e-waste sa buong mundo. At patuloy pa rin itong tumataas taon-taon. At kahit sobrang dami na nito, marami pa rin sa atin ang hindi alam kung saan ito napupunta. Ako si Jolie Maracuyong at samahan niyo kung alamin ang lason ng e-waste sa ating kabuhayan, kalusugan at kalikasan. Ako si Tony Dizon, ang Advocacy and Campaign Officer ng Bantalk 6. At sa totoo lang, patuloy yung paglala ng problema natin. Considering na dumadami ang population natin, dumadami yung gumagamit ng mga iba't ibang mga electronic and electrical equipments, ang lundo niyan ay yung dami din ng volume ng basura mula dito sa mga tinatawag na WEEE o yung waste electronic and electrical equipment. Bawat isang tahanan, sabihin na lang natin, napakarami na kagad mga devices, equipment na meron sila. Kaya the more na tinatangkilik natin yung ganitong klaseng panahon, ay kailangan mas tugunan natin yung problema ng e-waste o basura mula dito sa mga electronic and electrical devices. May mga ilang pagkakataon pa rin naman na ito ay formally nare-recycle. Ibig sabihin, dumadaan dun sa mga proseso ng pagsusumite o pagdadala nitong mga special waste na tinatawag doon sa mga TSD facilities o yung Transport Storage Disposal Facility na accredited ng Department of Environment and Natural Resources. Pero malaki pa rin yung porsyento na ito ay napupunta doon sa informal sector. Ibig sabihin, nakakalakal, nababaklas informally, at yun na nga, doon nagkakaroon ng suliranin tayo, especially kung hindi maayos yung pagdidismantle nitong mga ganitong klaseng mga kagamitan. Ako nga pala si Samuel Espinosa. Ang edad ko ngayon ay 54. Kasalukuyang kolektor ng electronic waste o tinatawag nila sa Tagalog na mga ngalakal. Kilala ko nila rito bilang buboy. Sa pangangalakal, siguro nasa 24 o 23 to 24 years na akong nangangalakal ng electronic waste sa iba't ibang lugar. Mula dito sa Tondo, Pasay, Makati, Quezon City. Yan po yung mga nililinyahan ko para sa pangangalakal. Siyempre, pagising sa umaga, kape muna. Battery, microwave oven, electric Pagkatapos fan, magkape, laptop, binibili. prepare ng sasakyan. Bumibili ng sirang aircon, Pagkatapos, washing, tingnan kung may dryer, mga TV, gasolina, monitor, CPU, computer Ganun yung set, ginagawa ko. battery, Tapos microwave umalis na oven, ako nun. electric Pagdating ng fan, mga alas 7, laptop, alas binibili. 7:30, umalis na kagad ako.
So, salansana na ako Bumibili minsan ng sirang kumakain. aircon. Sinamahan namin si Kuya Buboy sa pangangalakal. Oh, susunod ako. Ganun yung customer. Katawag lang. Katawag, oo. Tapos, bumalik ako rito. Habang hinahanap ko. Gamit ang kanyang kolong-kolong ay nilibot namin ang ilang barangay ng Quezon City sa pagbabakasakaling may mabiling mga sirang appliances. Unang customer ngayong araw ang isang tricycle driver na pinagbili ang 2 lumang printer sa halagang 50 pesos. Kasi plastic lang lahat to eh. Ganun lang ang bilihan niya. Para kahit pa paano, mayroon ka rin. Okay, thank you. Salamat. Larga. Nagpatuloy sa pag-iikot si Kuya Buboy habang hinahanap ang bahay ng dating customer na nag-text daw sa kanya ngayon lang para magbenta ulit ng lumang appliances. Bumibili ng sirang aircon, washing, dryer, TV, monitor, CPU, computer set, battery, microwave oven, electric fan, laptop, binibili. Atong rinagit, 29. Hindi naman nasayang ang pag-iikot ni Kuya Buboy dahil sa pagkakataong ito ay napuno na ang kanyang sidecar ng mga sirang appliances tulad ng TV, microwave at electric fan. Kaya sambahan mo, talagang puno ka. So sir, jackpot yung ganyan. Oh, kahit pa paano, may pangita na yan. Hindi na masama yan. Mukhang maswerte ngayong araw si Kuya Buboy dahil napuno ng kalakal ang kanyang kolong-kolong. Sana ganito araw-araw. Bago bumalik ng bahay ay kumain muna sa isang karinderya si Kuya Buboy Alam mo na! dahil mahaba pa ang araw para sa tulad niyang mga ngalakal. Kain kayo. Pauwi na si Kuya Buboy sa Tondo, hindi para magpahinga, kundi para harapin ang pinakadelikadong proseso ng kanyang kabuhayan, ang pagbabaklas. Sa ano na yan, nung nag-seminar kami ng MDM, so siya na yung nagsabi sa amin na yung trabaho namin ay bawal. Dahil nagkukus kami ng chemical, ng, kumbaga nagkakalat ka ng chemical. So kami naman, wala naman ibang magiging trabaho maliban dito, eh pikit mata namin ginagawa. Kasi ito lang yung tamang pagkakakitaan. Wala naman binibigay ang gobyerno na pang-alternatibong trabaho. Oh, so, talagang ano ka rito, kakapit ka rito, ika nga. Kumbaga, ano yan, matagalang ano yan, Bago umepekto bago po. umepekto sa tao. Di nyo na lang po muna naisip sa ngayon yung epekto niya, sir. Hindi na niisip yun. Wala, kasama yun sa trabaho mo eh. Opo. Wala kang magagawa dyan, sama sa trabaho mo yan. Gaano nga ba kadelikado ang e-waste sa kalusugan ng tao at sa ating kapaligiran? Ako po si Dr. Jufides Faustino, Head ng Clinical Toxicology Unit ng Tondo Medical Center. Yung mapanganib kasi talaga tong e-waste o yung tinatawag nating electronic waste kasi hindi to simpleng basura, no? Kasi itong mga bagay na to, itong mga laman ng mga
gadgets natin or mga appliances na to, meron silang mga nilalaman ng mga chemical which is unknowingly sa atin na harmful din siya. So kung hindi tama yung pagtapon or yung proseso natin sa pag-dispose nga, napupunta ito sa hangin, no? Sa mga lupa, sa tubig, minsan na contaminate. So, isyong pangkalusugan kasi talaga ang epekto nito. Kaya, kailangan na maging aware tayo kasi apektado ang komunidad natin. Yung lahat ng mga electronic gadgets natin, may content yan, no? Meron yang LED, unang-una na, mga tingga. Meron din yung component ng mercury, ng cadmium, tapos arsenic sa chromium. Minsan meron or kadalasan most of our electronics meron yung tinatawag tayo yung brominated flame retardants. Yung ginagamit yon para hindi din kaagad masunog yung mga electronics natin. So yung mga yon kahit maliliit lang sila, yung konting amount lang, pero kung constantly exposed, so ay accumulation, harmful pa rin yung effect na sa katawan natin. Kung mga sa maikling panahon or yung mga short term na effect nito, yun nga, tulad ng yung pinaka-immediate na makikita natin, yung pag-ubo, no? Tapos yung hirap sa paghinga, sakit sa ulo, nahihilo, no? Tapos meron din kung more of parang exposure nila sa balat, no? So merong pagpapantal, pangangate, no? Tapos pwede rin na magsusuka. Sa mga bata, iritasyon kasi irritated sila. Tapos madalas, hindi agad naiisip na baka dito doon sa paligid nila, yung exposure nila doon. Kaya hindi din kaagad nasasama sa pwedeng isipin sa doktor pag inilapit nila or pinakonsulta yung yung mga pasyente na baka doon nga nila nakuha. Kasi kadalasan, di ba, maiisip natin baka mga infeksyon, no? Pero kung may ganun silang exposure sa surroundings nila, sa community nila, isa sa mga contributing factors kasi yun. Kung mabagal man siya pagkatapos accumulated, so yung mga epekto nito mas serious, tulad ng yung mga chronic lung disease, no? Tapos yung kidney damage, and the same time yung mga problema sa atay. Sa mga reproductive age na exposed sa ganyan, so maapektuhan din yung pwede sila maging infertile, no? Infertility. Tapos sa mga bata from tiyan, no? Mga buntis na nanay exposed sa ganyan. So may possibility na pag nailabas nilang bata, mayroon ding magkakaroon sila ng developmental delay. So isa sa mga yan, napapansin natin ngayon na tumataas yung rate natin regarding doon. Tapos bukod doon, yung very common cancer, kasi yung mga heavy metals na yon carcinogenic din kasi. So nakaka-epekto yon. So kapag may epekto na rin sa mga utak sa pag-isip, lalo na yung mga heavy metals tulad ng lead, no? So talagang medyo mabigat ang magiging epekto niya pag mga chronic exposure. Malaki talaga yung panganib, no, kapag mga wala silang gloves, kasi direct contact yan na kailangan nila ng gloves, kailangan nila ng mask, at saka sa mga tamang kaalaman, yung edukasyon doon regarding doon sa trabaho nila, kasi araw-araw silang exposed kasi, no? Let's say na lason na yon, no? Kaya unti-unting naiipon ito sa mga katawan nila. At the same time, hindi lang ito yung panganib ngayon, panganib din ito sa kanilang mga pangmatagalang kalusugan, at lalo na sa mga kinabukasan ng mga kanilang pamilya, no? At the same time, kaya mahalaga din talaga na meron silang idea, no? Edukasyon, tamang proteksyon, saka ligtas na sistema ng e-waste management natin. So sa DNR, meron tayong DNR Administrative Order 2013-2022. So nung 2013 pa ito na ipalabas, ito yung guidelines para sa wasto at ligtas na pangangasiwa ng e-waste. So nakasaad dito kung ano ang mga mapanganib na basura, kabilang ang e-waste na maaring
kunin ng registered transporter, storage and disposal facility. Gaya nga ng sinabi ko kanina, kaya hindi namin ini-encourage na yung mga ngalakal lang kasi meron tayong mga patakaran pagdating sa pangongolekta. At kailangan na registered din ang mga ito sa ating EMB. Meron din tayong mga third-party service providers na sila yung may karanasan, no? Meron na silang experience, kaalaman at teknolohiya para sa maayos na pangangasiwa at yung final treatment and disposal ng mga e-waste. Yan. So, kami sa EMB ay patuloy na pinag-aaralan yung ating mga polisiya, no, na kung kailangang i-update ito, lalong-lalo na pagdaan nung taon na, no, mas dumadami yung na-produce nating e-waste. So, pag kami nakita tayong mga kailangang improve sa ating mga polisiya, ay ating dina-draft at kinukonsulta din yung mga concerned stakeholders. So, meron din tayong binabalangkas na guidelines on environmentally sound management of waste, electrical, and electronic equipment o yung e-waste at yun nga na-submit na natin sa ating DNR Central Office Policy Technical Working Group para pag-aralan din nila bago ito i-approve. Para sa grupong Bantoxics, konkretong aksyon ang kailangan para sa mga mangangalakal na patuloy na nagsusumikap sa gitna ng panganib. Talagang batas ang kailangan natin at hindi lang simpleng regulasyon o ikinakabit na regulasyon doon sa mga existing na mga batas. Kailangan talaga may special na pagtugon dito para mas ma-prevent talaga yung dami, yung volume ng basura na malilikha mula dito sa mga electronic and electrical equipment. Ikalawa, dito din pumapasok yung kung paano matutulungan ng ating pamahalaan yung pag-organisa, pag-formalize ng ating mga waste workers. Sila yung malaki yung naiaambag para mabawasan yung volume ng basura natin. Dapat bigyan sila ng programa, support services mula sa ating pamahalaan para mas maprotektahan din yung kanilang kalusugan at saka yung kanilang trabaho. Dito sila, kumbaga, ito yung pang-araw-araw nila na trabaho, pang-araw-araw nila na ginagawa. Protektahan dapat yan ng ating pamahalaan. Bigyan sila ng sapat na mga kagamitan para mas makaiwas din sila sa pagkalantad doon sa mga nakalalasong chemical mula dito sa ganitong klaseng mga produkto. Matapos ang mahabang oras ng pagbabaklas, sa junk shop na ang punta ni Kuya Buboy para ibenta ang kanyang mga nakolekta. Tawag kung gaano katagal magbaklas, di ba? Bago ka makahawak ng pera. Ano? Pauwi na si Kuya Buboy sa kanyang tahanan. Pagod, pero nakangiti dahil may uuwi siyang kita. Sapat na para sa pangangailangan nilang pamilya. Sa bawat sirang appliances ay may pamilyang umaasa at sa bawat bariyang kinikita ay may pag-asa para sa kanila. Ako pala si Emily Espinosa, may bahay ni Samuel Espinosa. May 5 po kaming anak. Ngayon, nung pinupukusan ko na po yung 2 anak ko na nag-aaral ng grade 10 to grade 12 po. May isa akong anak na kahit papano nakakatulong na sa amin. Pag wala kaming financial, siya ang sumusuporta.
sa tulong ng AWIS Collection. Dito ko binuhay yung anak ko, dito ko pinag-aaral, at dito rin nakatapos yung isa kong anak. So, nagpapasalamat ako sa Diyos na binigyan ako ng lakas para itaguyod sila sa pamamagitan ng pangangalakan. So, hanggat malakas ako, hanggat kaya ko pang makapagmaneho, siguro itutuloy ko pa rin yung pangangalakan. Kasi ito na yung sinimulan ko, siguro hanggang sa tumanda, ika nga, baka ito pa rin ako. Napagtyagaan ko nga ng 24 years eh. Ito pa kayang, kaya hindi na natin maiaalis yung trabaho na ganito. Si Kuya Buboy ay isang larawan ng libo-libong mga ngalakal na Pilipino na araw-araw humaharap sa peligro, hindi dahil gusto nila, kundi dahil kailangan. Sa gitna ng dumi ng lansangan at panganib mula sa mga laso ng e-waste, patuloy silang kumakapit. Umaasang balang araw, ang kanilang pagsisikap ay magbubunga ng mas maayos na sistema at ligtas na kinabukasan. Ang mga sirang cellphone, yung TV, or other appliances natin, no, hindi yan mga simpleng basura. No? Kapag itinapon ng mali, yung mga ito, bumabalik din sa atin bilang sakit. Minsan iniisip ko yan eh. Kasi nung na-expose nga ako doon. Bakit kaya, ayun nga, magkaroon lang ng isang lugar, kung walang silang mga informal. Kasi nga, kaya nga tinawag natin informal kasi hindi yun yung legal. Hindi yun yung, hindi sila protektado. Diba? Kinakataman na nila magsuot ng mga protective, But hindi sa isang lugar, i-hire sila. Pero, sila, bibigyan sila ng mga protective, nila, na may mask, may kung pwede nga parang naka-PPE, di ba? Mas maganda. Less din yung exposure ng community kasi naialis mo yung baklasan doon sa community. So, isang lugar lang. Tahimik lang to, di ba? Sabi ko nga sa iyo, tahimik pero seryosong banta sa kalusugan. Hindi agad nakikita ang epekto, pero totoo ito pang matagalan. So, kapag inalagaan natin ang kapaligiran, inalagaan din natin ang ating mga katawan, tapos, ang magiging yung kinabukasan ng susunod na mga henerasyon, mas okay. Ang lason ng e-waste ay hindi dapat ipagsawalang bahala. Mula sa gobyerno, NGOs, at bawat mamamayan ay may papel tayong lahat. Let's practice responsible consumption at disposal. Hindi lang ito basura. Ito ay isang banta na pwedeng mapigilan kung may tamang kaalaman at aksyon. Ito ay para sa kaligtasan ng kalikasan, kalusugan, at ng susunod na henerasyon.